Update ho tayo mga kaumbo sa nagpapatuloy pa rin pong pagbabantay ng Philippine National Police dito ho sa mga nagsasara ng mga gas station. Nadagdagan pa raw ho yung bilang ho ng mga gas station na nagsasara sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Habang dito sa National Capital Region, meron pong naitala na irehistro ang pambansang pulisya na gas and go. Yan po yung nangyari sa may Quezon City. Maki-update po tayo sa pamagitan ng linya ni Bombo Bea Pinisa. Bombo Genesis, nakapagtala ang National Capital Region Police Office ng isang insidente ng gas and go sa bahagi ng Quezon City sa gitna ng patuloy na pagbulusok ng presyo ng krudo at produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, nangyari ang insidente nitong Marso 22, pasado alas 12:35 ng madaling araw sa isang gas station sa Barangay Apolonio, lungsod ng Quezon City. Kwento pa ni Asilo, bagamat sinubukan pang habulin ng pump attendant ng driver ng SUV, ay hindi na anya ito naabutan dahil humarurot bigla ang takbo ng driver nito. Matapos ito ay agad na ipinagbigay alam sa mga otoridad ng insidente upang i-alarma ang mga law enforcement agencies para matiyak na may imbestigahan ang naging pagtakas ng naturang motorista. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Yes po, mga 12:35 po ng AM nung nagpa-gas itong isang Innova dito sa isang gasoline station sa may EDSA dito sa Barangay Apolonio, Samson sa Quezon City. So after po ma-full tank yung sasakyan niya, tinanong pa siya kung sagad or matik lang. So instead po ng sumagot is nung nasara na yung kanyang yung sa sasakyan, umarurot na po siya ng takbo. So, ang ginawa po nitong gasoline, yung ating pump attendant, hinabol po niya, yun nga lang po, since tinakbo lamang niya, mas nauna sa kanya yung Innova, kaya po nag-report na lamang po sila sa barangay at kalaunan po ay inireport din nila at nagkaroon po ng alarm para po dito sa sasakyang ito na ginawa po naman ng Laloma Police Station. Bunsod nito, posibleng maharap sa reklamong estafa ang driver ng SUV matapos sa takbuhan ng halos 5,000 pisong halaga ng pinakarga niyang diesel na siya naman anyang ibinawas pa nga sa sahod ng pump attendant. Ayon pa kay Asilo, patuloy ang backtracking ng pulisya gamit ang mga CCTV cameras sa lugar na nakahagip sa plaka ng sasakyan. Mukha din anyang planado ang naging pagtakbo ng driver, lalo na't hindi talaga halos maaninag ang plate number nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Maaari po siyang maharap sa kasong estafa dahil po tinakbuhan niya yung nasa mahigit 5,000 na ipinakarga niyang gasolina or diesel dito po sa gasoline station. Nakita po natin yung last na naging location niya. So far po yung CCTV po kasi is tinetrace pa natin yung kanyang hanggang saan siya nagpunta. So ngayon po patuloy yung ginagawang backtracking po ng ating mga investigators. Kaugnay naman ito, Bombo Genesis, Bombo Jai, sa 10 balitaan na ginanap dito sa Camp Crame, pumalo na sa 425 ang mga nagsaradong fuel station sa buong bansa, kung saan nanguna pa rin ang rehiyon ng Cordillera Administrative Region na nakapagtala ng 79. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya. Katuwang na rin dito ang Department of Energy para alamin ang dahilan ng pagsasara ng mga gasolinahan at kung ito ba ay mayroong mga naging paglabag. Maliban naman dito, 6 na ang kasalukuyang nasampahan ng kaso, kung saan 5 rito ang patungkol sa profiteering at hoarding, habang isa naman ang nasampahan ng kaso dahil sa hindi otorisadong pagbebenta ng LPG. Kaugnay niyan, pakinggan natin naman ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang kabuuan na nagsarado na gas stations ay umabot po ng 425. Kahapon, ito po ay bumaba sa numero na 387. Ulit ito ay nadagdagan ngayong araw na to na last 38. Sa ating pag-monitor ng mga nakasuhan na po natin na kaso, ang total number of cases filed ay umaabot na po sa 6, kung saan ang hoarding na meron tayong 3, profiteering 2, at ito po yung pagbebenta ng LPG na hindi otorisado. Ito po ay nangyari sa Region 8, Region 2, at Region 1 at Davao Region 5.
Samantala, tiniyak ng pambansang pulisya na wala silang sasantuhin sa mga ganitong sitwasyon lalo na sa gitna ng krisis kung saan apektado ang lahat, hindi lamang ang mga motorista. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng pambansang pulisya, katuwang ang iba pang ahensya upang matiyak na hindi masasamantala ang sitwasyon at masasawata agad-agad ang gagawa ng mga krimen. At live mula dito sa Camp Crame, ito si Bombo Bea Piniza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.